Yun. Yun, praise God. Praise God. Thank you so much po sa lahat ng mga kasama natin ngayon. We are now in the chapter 3 of the book of Amos sa English. And I'll share my screen. There you go. Okay. So yun, thank you so much po sa lahat ng ating mga kasama. And kahapon hindi tayo nagkaroon ng Zoom Bible reading kasi nagkaroon tayo ng meeting with EIG Manila. Kaya hindi ako nagkaroon ng time para makapag-prepare talaga. And ayoko naman na basta na lang aralin yung word basta para lang ma-share. But kundi ano talaga, maaral talaga siya ng lubos at ma-enjoy yung pagkain ng salita ng Panginoon. But now we are now in the chapter 3. I hope na nabasa na ng bawat isa yung chapter. But so let's start. So this chapter 3 parang answers the questions, why would God punish His own chosen people? Kasi if you can remember, yung chapter 1 talks about the neighboring countries ng Israel and kung paano sila ginudge. And the second one talks about the future judgment na harapin ng Israel. And the third chapter talks about the logic. Bakit ba ginajudge ng Panginoon ang mga taga-Israel? And ano ba yung logic ng Panginoon? What is God's reasoning kung bakit niya ginajudge yung mga taga-Israel? So, kung makababasa natin, yung chapter 3 begins with heart of God's case against Israel. And yung logic nga na tinatanong bakit tinetake ni God ang Israel bilang accountable dun sa kanilang mga sins. So, one of the key themes here na mababasa natin is privilege brings responsibility. If you can read from yung chapter 3 verse 1 to 3 or verse 1 to 2, makikita natin na yung Israel, they were tagged or they were talked about as God's chosen people. So, if you are chosen by God, so meron siyang, bukod sa tayo may pribilehiyo na tayo pinili ng Panginoon, may kalakip din siyang responsibilidad. And it is the same way na parang ang Panginoon din ay may mas higit ding responsibility sa iyo or accountability sa iyo since you are God chosen nation. And ganun din sa atin na ang Panginoon din ay may accountability sa atin bilang tayo ay kanyang mga anak. So if we can read on Proverbs 3 verse 11 to 1, verse 11 to 12, sabi dito, "My son, do not reject the discipline of the Lord and do not loathe his rebuke. For the Lord disciplines the one he loves, and as does a father the son in whom he delights." Parang ang pinakang focus nito talks about how God disciplines his people, yung kanyang chosen people na nagpapakita na ito'y hindi yung pagdidisiplina niya sa atin na to shame us, to give us na parang bigyan tayo ng distraction sa ating mga buhay, kundi ito'y para sang yan. That when God talks about correction and discipline, it comes from the perspective ng isang magulang. In-unmute lang natin kasi nagpipidback eh. Yan, na-mute na natin. Praise God. Iniisip ko saan kaya nagmumula yun. Pero yun. So, kagaya ng sinabi ko, yung pagdidisiplina ng Lord, one of the logic or one of the reason kung bakit kinokorek ng Lord ang Israel because they are chosen by God and we as a chosen people, yung nation na yon as a chosen nation, they have greater accountability compared sa kanilang mga neighboring countries. And it is the same with us, that we are God's chosen people. We are a child of God. Kaya nga kapag kinokorek tayo ng Panginoon, when God brings discipline, correction, rebuke sa ating mga buhay, hindi dapat natin ito kainisan o kagalitan, kundi take it as a loving father na kinokorek yung kanyang mga anak. And it is the same thing with our relationship with God. And so
The next na second one is kung mababasa natin din sa verse 3 hanggang 8, parang sinasabi dun yung mga may mga ano sila dun, mga rhetorical questions na hindi ba pagka ganito ang nangyari, ganito ang nagiging resulta niyan, na parang ang pinakang point ni ang pinakang point ni Amos dito is it is just a cause and effect. Ibig sabihin, hindi ang Panginoon basta nagbibigay ng judgment ng wala lang, hindi siya nagbibigay ng sige pa, rurusahan ko kayo, ganito. Kundi, ang pinapakita ng Panginoon dito is that He is a gracious God, He is a merciful God, but He is also a God of justice. Pwede bang sabihin natin dito sa comment, God is God of justice. Yan. That God is God of justice. Amen? Na ang Panginoon, although He is God na mabuti, He is a gracious God, ang Panginoon pa rin ay tapat at siya ay hindi siya nagtotolerate ng ating mga sin. Amen. Hindi niya tinotolerate yung ating mga pagkakamali. So, it is God's warning sa pamamagitan ng dalawang way nung pagpapakita ng Panginoon ng kanyang ng kanyang signs o pagpapakita ng kanyang warning. First, kung makikita natin is true nature. Gumagamit siya ng mga balang, ng mga sakuna. And the second one is the use of prophets, kung saan yung mga prophets yung nagpro-prophesy, nagpro-proclaim ng kung anong gagawin ng Panginoon. So God shows correction even through prophets and even through through man of God. Kaya nga po, kapag meron tayong mga kapatid sa pananampalataya na tayo ay kinokorek, dapat hindi tayo magalit sa kanila. Actually, nakakatawa nga dito yung isang point ni Prophet Amos na ang pinakang sinasabi niya dito, ba't niyo ako sinisisi? Bakit kayo sa akin nagagalit? Tagapagdala lang naman ako ng mensahe. Yun din yung natin. Minsan may mga nagko-correct sa ating mga tao, mga man of God, but do not take this as an attack to you. Not all corrections are attack to your character. Amen. Sometimes yung mga tao talagang nagke-care lang sila sa inyo, ayaw kayong mapahamak. Welcome Dob, welcome Casey. Yan. So, yun, kaya yun yung isa sa mga point ni Amos na kapag merong isang prophet or isang man of God, they can't help it. Kung yun ang pinapasabi sa kanila ng Panginoon, ito ay nagpapakita din na God cares for you kasi binibigyan ka pa ng Panginoon ng warning na para ikaw ay magbago at magrepent. As you can read here, let's read natin yung sunod na slide. Yan. Yan, wala. Yan, sabi dito sa Proverbs 27 verse 5. Sino gusto bumasa? Proverbs 27 verse 5. Kasi ito pa. Proverbs 27 verse 5. Better is open rebuke than hidden love. Correct. 'Di ba? Mas mabuti na yung kapatid mo o yung man of God, kino-correct ka, nire-review ka, kaysa dun sa mga taong tinotolerate yung mali mo na, friend, okay lang yan. Na friend, pero alam niya na yung bagay na magkokos sa'yo ng distraction, yung bagay na yun magkokos sa'yo na ikaw ay masira ang yung life, magkokos sa'yo na mapalayo sa Panginoon. Alam nyo, hindi ganun ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, hindi tolerate yung pagkakamali ng tao. Yeah. Amen. Amen. Na ang tunay na nagmamahal ay he cares so much to you na kaya kanyang i-correct kahit masakit. Siguro lahat naman tayo nakaranas ng makorek, di ba? Minsan mostly sa atin nakaranas ng correction. And correction is not the easiest thing to accept. Kasi parang na-highlight din yung mga pagkakamali natin. Pero alam niyo ba na ang isang taong marunong tumanggap ng correction is someone who is mature and someone who is always willing to learn and to understand na hindi ako perpekto, may pagkakamali ako at handa akong matuto dun sa aking pagkakamali. Actually, hindi ang pagtanggap ng correction is hindi pagpapakita na ikaw ay mahina, na ikaw ay kundi ito ay nagpapakita ng iyong humility, na magandang character, na kahit ako'y nagkakamali, willing akong matuto. Kaysa naman dun sa mga pag kino-correct mo sila, di ikaw na magaling. 'Di ba? Yung parang itinetake nila sa attack yung correction. Alam mo, mapalad ka kapag meron kang kapatid o meron kang taong nagko-correct sa'yo because they care for you. Yes. Amen? Amen. Amen, amen, amen. Praise God. Yeah. So let's deep dive to the kung makikita natin, if we will divide these chapters into 4 sections, yung verse 1 to 2 focus on Israel's privilege, yung pribilehiyo ng Israel, and also talks about how they have responsibility to God. Kasi sila yung pinili ng Panginoon
Nababasa niyan. Kung mababasa natin, sa Amos chapter 3, verse 1 to 2, sabi niya, kayo lamang ang pinili ko sa lahat ng mga bansa sa daigdig, kaya't parurusahan ko kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan. So it shows na meron silang greater responsibility than those who do not know the Lord. Mababasa naman natin sa verse 3 and 8, it talks about the logic of God's judgment. Pinapakita naman ito yung ano ba yung reason ng Panginoon na ginagawa ito ng Panginoon for a purpose. Actually, nilinaw din dito na yung kahit yung mga pinagdadaanan nilang mga disaster is not just trip-trip lang ng Lord na para saan ko kaya itong tao to, na ito kayang taong to bigyan ko ng disaster, ito kayong tao na ito'y paranasin ko ng ganito. It is not just bad luck, but it is God's way and God's warning to them. It is also God's way para sila ay gisingin, para sila magkaroon ng wake-up call sa kanilang mga pagkakamali. And verse 8, 9 to 10 naman shows na even mga neighboring countries magiging witness nung gagawing judgment ng Panginoon. And also, verse 11 to 15 talks about the coming destruction na raranasan naman ng mga taga-Israel. Ito yung nagpapakita na lahat ng bagay dito sa mundo na iniisip nila na sila ay mas mataas kaysa sa Panginoon, na sila ay mas higit kaysa sa Panginoon, that they are mighty, higit na they are mightier than God. Pinapakita dito ng Panginoon that at the end of the day, it is God who reigns. Amen. Na yung even yung mga akala natin na yun na yung pinakamalalakas, pinakamalulupit, pinakamagaling, everything will fall sa harapan ng Panginoon. Walang ibang kayang magpakita na siya ay mas magaling o mas malakas sa harapan ng Panginoon. Every knee will bow down in the name of Jesus. Amen. 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 So let's now move to our lessons. Yun. Sinong gustong bumasa ng point number 1 natin? Si Joseph. Sasalita ko. Ito. Ayan na. Sige, si Joseph muna. Dito. If you worship God, you must love His people too. Sige. Amos exposed Israel's hypocrisy. They were still offering sacrifices, keeping religious rituals, and claiming to the worship God. But at the same time, they were exploiting the poor and storing in violence and injustice in their homes. Yan. Sabi dito, if you worship God, you must love His people too. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin na I worship God on Sunday. Hello po, Sister Jean. Hindi mo pwedeng sabihin na you worship God on Sunday and then you treat other people like garbage sa ibang araw. Tama ba? Yeah. Dapat ang isang tao nagmamahal. Alam niyo, isang trait ng isang taong, alam niyo, tinanong nung nagkaroon ng time na tinanong yung ng Lord, tinanong ng mga ibang tao si Jesus, parang paano mo malalaman that you are a God's disciple? So ngayon, sa bagong term ngayon, kung parang ang question niya is, paano mo ba masasabi kung isang tao ay Christian? And sinabi ng Panginoon that meron lang malalaman mo that they are my disciple if they have, meron daw sila? Meron silang love, if they have love. And we can read on our next slide. Sabi dito, yan. Worship isn't just about songs, prayers, or rituals. Amen. Ang worship hindi lang yan dun sa ating pag-awit o hindi lang yan dun sa ating mga panalangin. If it doesn't change how we treat people, especially the vulnerable, lalo na yung mga may hina, yung mga walang kakayanan, yung mga may hirap, then it is empty. Amen. Hindi mo pwedeng gamitin yung bibig mo, the same mouth that you use to worship God, yun din yung gamitin mong bibig para i-curse yung mga kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo, yung mga kaaway mo. You cannot say the same prayer, the same word of God through your mouth, tapos yun din yung gamitin mong way sa pagmumura mo, sa pagbabawad mouth mo sa ibang tao, sa pagkikriticize mo dun sa ibang tao. Because hindi siya nagtutugma there's contradiction. So real love for God must overflow in love. Kaya nga po, sinabi talaga ng Panginoon, na sinabi ng Panginoon sa John, that we love because God first loved us. Kaya yung ibang mga tao, nahihirapan sila mag-offer ng love sa kanilang mga kapwa, nahihirapan silang mag-offer ng pag-ibig sa kanilang kapwa is because they haven't received God's love first. Kapag ang isang tao ay nag-uumapaw sa pag-ibig ng Panginoon, hindi niya mapigilan na magbigay din ng pag-ibig sa iba. Amen?
So we cannot separate these two things. Worship means honoring God in church and in daily life. Ibig sabihin, hindi lang sa church, kundi sa ating daily life with integrity, with fairness, and with compassion. Amen? Amen. Amen. Ibig sabihin, dapat po tayo ay ang pag-ibig natin sa Panginoon ay hindi lamang pag-ibig natin sa Kanya. Kasi ang lagi ko diyang nakikita, o parang illustration ko dyan, is the message, the cross. Diba? Ang dapat yung pag-ibig natin sa Kanya, hindi lang pataas, kundi maging dun sa mga tao sa paligid natin. So if we can summarize, actually tinanong ng Panginoon, 'di ba? Parang tinatanong siya about sa mga commands. Alin bang commands ang mas mahalaga? Ano ba dapat ang sundin namin? Alam niyo, sinummarize lang ng Panginoon yung law na two most important laws na sinasabi niya. Anong sabi niya dun sa Mateo 22 verse 37 to 39. Sinong gustong sumama? Sinong gustong bumasa? Sorry. Sinong gustong mag-read ng Mateo chapter 22 verse 37? Ang inaidya, sige. 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Dalawa lang, di ba? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang iyong Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. It is our love to God. It is our worship to God. At ito ang pinakamahalagang utos. Sabi naman sa pangalawa, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? Ibig sabihin, dapat kung minamahal natin ang Diyos, minamahal din natin ang ating mga kapatid. Actually, kahit nga hindi kapatid, kahit yung mga kaaway natin, dapat sila ay ating minamahal. Amen? Amen, amen, amen. Praise God. So, yun yung pinapakita ng Panginoon. So, hindi pwedeng umaawit tayo sa simbahan, tapos ay iba naman ang ating ginagawa sa ating mga pang-araw-araw. Alam mo nyo, hayaan natin ang pag-ibig ng Lord ay mag-overflow sa ating mga puso, na it is so much love that you receive from God na it overflows. Alam nyo, itong sinasabi ko, no condemnation. This is not a condemnation, but this is an encouragement to all of us na if you see yourself na parang hindi maayos yung treatment ko sa ibang tao, na parang I am not treating them on how God wants to treat them. Sometimes baka ang kailangan natin ay hindi i-treat sila ng maayos, kundi ilapit natin ang ating mga sarili sa Panginoon, receive natin yung love ng Lord, receive natin yung forgiveness ng Lord, tumanggap tayo ng pag-ibig sa Kanya, and acknowledge yung love na tinanggap natin sa Kanya. Then, after that, we can love other people. Kaya nga sinabi niya that we love because He first loved us. Hindi tayong unang magmamahal sa kapwa natin. Dapat una muna nating naranasan at naunawaan, na-acknowledge yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Amen, amen, amen. Praise God, praise God. Next one, lesson 2 na po tayo. Lesson 2, point number 2. Sinong gustong bumasa? Yan sa Ate Rosnel. Sige po, Ate Rosnel. Nakamute ka, te. Ay, sorry. Mali. Ganda na ng basa ko eh. Wait lang. Charot lang. Prophecy and correction is mercy, warning before judgment. Judgment in the Bible is never sudden or without notice. God always sends prophets first, not to scare, but to give people the chance to repent. Prophecy is God's way of saying, I care enough to warn you before it's too late. Thank you, Ate Rosnel. Thank you so much sa inyong pagbabasa. Alam nyo, ang prophecy, yung mga propesya especially during the old times, and even now, even God's correction in this time is God's way para tayong lahat ay magbigyan ng correction o ng warning before the actual judgment. I think it is also the same way na inaalaw ng Panginoon na mag-send siya ng mga tao na nag-share ng gospel, ng word of God, tayo yung parang ginagamit ng Panginoon na mag-share sa ating mga kapwa, because we know, alam naman natin na kapag ang isang tao ay namatay,
Talagang pag namatay ang isang tao, judgment na yung kasunod niya. Kaya nga po, mapalad yung mga taong nag-share ng gospel. Alam niyo kung bakit? Kasi ginagamit sila ng Panginoon na imbes na judgment yung tanggapin ng tao na yun, ang matanggap nila yung love at yung gospel na sineshare ng Panginoon para sa atin. So it is not it is not a na parang magkaroon ka ng scare o ng takot, na magkaroon ka ng condemnation sa iyong sarili kapag binibigyan ko ng correction ng Panginoon. But it is actually the opposite. Na parang ang pinakang point niya is, I care enough for you to warn you. 'Di ba? Na hindi kanya basta bahala ka, hindi ko na ikaw bibigyan ng warning, wala nang warning, parusa na agad. Na parang isang teacher na nagpapa-quiz nang wala mo lang sasabihin na notice, surprise quiz kumbaga. Ang Panginoon, nagbibigay muna siya ng time na sige, mag-review muna kayo, ayusin nyo bago siya magbigay ng judgment. And we can read, bababasa natin sa Bible, when God or His Word calls us to repent, it is not about shaming us or pointing fingers. Amen? Amen, amen. So, naghintay ako ng sagot. Nasa pala tayo yan. So, Amen. it is same as or to Amen. point fingers. Amen. So, it is an invitation to return to Him like a shepherd pulling back a sheep before it walks off a cliff. Pagka ba yung isang shepherd, sinasabi dito yung sheep na wag ka dyan, o ginagayad ng shepherd yung kanyang mga sheep palayo dun sa bangin, nagpapakita ba yun na parang na parang sineshame ka niya or pinopoint niya yung fingers niya sa'yo? Hindi. Ang ginagawa niya yon to save you. Because repentance is God's way of correcting our path. Amen. Naniniwala ba kayo na, alam niyo, alam ba ka na itong siya, pero alam niyo, naniniwala ba kayo na ang bawat isa sa atin ay may plano ang Panginoon para sa bawat isa sa atin? Amen. Amen. Pwede bang i-comment mo, God has plan for me. Amen. God has plan for every one of us. Alam nyo, bawat isa sa atin may plano ang Panginoon. And alam nyo ba, na every time that we obey God, every time that we listen to the Word of God, every time that we answer to God's correction, it is also God's way para i-correct yung path natin papunta dun sa destined na plan ng Panginoon. Amen. Alam niyo ba pagka sumusunod tayo sa kanyang tinig, sumusunod tayo sa correction ng Panginoon, ito kasi yung kunwari yung plan ng Lord, ito ka, minsan naliligaw ka eh. Pero ang God, kinokorek ka, tinuturuan ka mag-repent, tinuturuan kang i-correct yung path mo para makapunta ka dun sa God's plan, God's perfect plan for your life. And alam niyo ba, ang kagandahan kasi sa plano ng Panginoon, He says in Jeremiah 29:11, for I know the plans I think toward you. Sa ibang version, for I know the thoughts I think toward you. Di ba? Ang Panginoon pala, meron pala siyang plano sa atin at yung plano na yon is plan of hope and future. Di ba? Ang plan pala sa atin ng Panginoon ay plan ng hope, na magandang future and not of evil. Sabi dito, way of correcting our path, healing what's broken and shielding us from the painful consequences of sin. Alam niyo, minsan kinokorek din tayo ng Panginoon para ingatan tayo to shield us from pain. Diba? Ang Panginoon minsan iniingatan tayo na hindi natin maranasan yung pain na dadanasin natin kapag ginawa natin isang bagay. And also, to remove us or para tanggalin tayo din sa isang sitwasyon na merong mga consequences yung mga kasalanan na yon. Amen. So, ibig sabihin, kapag ang Panginoon, tinuturuan ka niya na mag-repent, na magbago, tinuturuan ka ng Panginoon na maayos yung buhay mo. Hindi ito para ituro-turo ka, iduro-duro ka, na mali ka, ganito ka, not to condemn you, but to restore you. Yeah. Amen. Not to condemn you, but to restore you. Pwede ba i-comment natin dito? Not to condemn, but to restore. Amen. Amen. And alam niyo ba na yun ang isa sa mga plans sa atin ng Lord, to bring restoration in your life. Amen. Not to condemn, but to restore. If you can read on Hebrews 1, verse 1 to 2, si Topper? Babasa si Topper. Sige. Sige. Yan. Sa verse 1 and 2, in the past, God spoke to our ancestor through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, Amen. who Him appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. Amen. Sabi dito, dati daw,
God spoke through prophets, 'di ba? Ang Panginoon nangungusap sa pamamagitan ng mga prophets. But in the New Testament, ang Panginoon ay nangungusap sa atin through His Son, and His Son is named Jesus Christ. Amen. Amen. Ibig sabihin, alam niyo, mas actually nung binabasa ko to, parang nagbigay sa akin ng sobrang joy na not only ang dati kasi ng mga prophets very limited lang eh. Hindi mo siya laging mapapakikinggan, hindi mo palagi siya makakausap. Kumbaga very actually in every generation very konti lang siya. Minsan pa nga dumadating pa yung mga time na yung generation na yun wala man lang prophet during their generation. Pero ang kagandahan sa atin yung God natin, yung nagbibigay sa atin ng correction, yung nagbibigay sa atin ng guidance, nagbibigay sa atin ng correction, ng rebuke, yung nagtumutulong sa atin na ganun is not only available 24/7 but also He lives in you. Amen? Na yung life na natanggap mo when you accepted Jesus Christ, He now lives in you. So it is not you, but it is Jesus who lives through you, who lives in you. And kaya nga po, na napakapalad natin sapagkat ang banal na espiritu ay nadyan para i-correct tayo. Ang banal na espiritu ay nadyan para maturuan tayo sa ating mga araw-araw na hindi na natin kailangang mag-intay ng propeta, na hindi na natin kailangan mag-antay ng every once a year, every 10 years, every 7 years, but the Holy Spirit is there to guide you all the days of your life, every day, 24/7. Amen? Amen. Hindi na limitado ang Panginoon sa atin that He can minister to you in your life every day. Mag-ask lang tayo sa Panginoon, and when we ask, we shall receive. Amen? Amen. Amen. Praise Amen. God. So, yun ang pinapakita sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, itong pagko-correct talaga sa atin ng Panginoon, ito ay God's love and God's grace na tayo kino-correct muna ng Panginoon kaysa maranasan natin yung judgment na tatanggapin natin. Di ba? Next one. Point number 3. Sino pong gustong bumasa ng ating point number 3? O, paunahan na lang. 1, 2, 3. Sino pong gusto bumasa? Ako na. Yan, si Brother Jun po. Sige po. Number 3. Hearing God's word is not enough. Obedience is required. Amos compares God's voice to the roar of a lion. When a lion roars, everyone pays attention. Fear and respect follow. In the same way, when God speaks, it demands a response. To simply hear but not obey is to treat His word as background noise instead of life-giving truth. The Israelites heard Amos preach, but they resisted change. Amen, amen. It is not enough for us na narinig lang natin ang salita ng Panginoon. Alam nyo, kahapon nga, even last Sundays, na sineshare ko yung Word of God, isa to sa mga parang greatest revelation na binigay sa akin ng Panginoon, that Christians should not just listen to the Word of God, but they should obey the Word of God. Amen. Amen. Na bawat isa sa atin kapag kami sinasabi sa atin ng Panginoon, it is not enough that we listen to Him. Kasi sa totoo lang po, alam niyo maraming tao na nakikinig sa salita ng Panginoon pero hindi lahat nagbibigay ng response. So, kaya nung tinuro ko nung nakaraan ng last Sunday, so we listen to respond. Pwede bang i-comment natin dyan? We listen to respond. We listen to respond. Hindi ka lang nakikinig for the sake of listening. Na ay naiyak ako, na-encourage ako, na-move ako ng Holy Spirit, na-bless ako sa word. Pero if the word of God doesn't change your life, doesn't change your perspective, hindi ka tinuturuan na mas lalong lumapit sa Panginoon, yung salita ng Panginoon is parang nawala ng impact on your life. Not because the word of God is not powerful, not because the word of God has no effect, but it is because of your response to what you heard. Amen. Kasi 'di ba parang sa mga anak lang, na kapag sinasabihan mo siya, anak, maghugas na. Anak, maghugas na. 'Di ba pag minsan naririnig natin yun, minsan yung mga magulang natin, naririnig mo, pero pumapasok dito, lumalabas din dito. So, when we listen to the word of God, we should not just listen for the sake of listening. Sabi nga dito na hindi lang siya background noise in our life, but it should be a life-giving truth in our life. Amen. Amen. Yeah. Amen. Amen. Praise God.
na hindi lamang tayo basta nakikinig. Alam nyo, sa mga natutunan ko talaga na binibigay na correction sa akin ng Panginoon, na hindi lang to basta parang, alam mo yun, maiyak ka sa Word of God, na wow, nakakatuwa, na nakaka-bless. But we should allow the Word of God to really work through us in our life at makapag-respond tayo sa sinasabi ng Panginoon sa ating mga buhay. If we can read on the next in the next slide, sinabi dito, don't just nod at a sermon or write down lang yung verse or like lang yung mga posts about God's word. Live it out in your decisions, in your habits, and in your relationship. Amen? Na ang word of God is hindi lang siya pang bio na Jeremiah 29:11. Wow, na hindi lang siya nilalagay sa Facebook post. Although that is good, hindi ko sinasabing masama yun ha. Hindi ko sinasabi na maganda na nagla-like tayo ng mga Facebook post sa Instagram, nilalagay natin siya sa mga bio, o parang sinasabi natin siya, nakikinig tayo ng Word of God. That is good. Pero alam niyo po kung anong mas good, na hindi lamang natin siya marinig, kundi atin siyang malakaran. Amen. Alam niyo, sasabihin ko sa inyo, obeying God's word is not easy. Hindi siya madali, pero it is worth it. Amen. Obeying God, hindi siya talaga madali. It is a narrow path, sabi nga sa salita ng Panginoon, it is a narrow path na dinadaanan natin. Pero ang masasabi ko po ay, ang Panginoon, ito'y mahirap, pero ito'y worth it. Amen. Ang pagsunod natin sa Panginoon ay, it can be challenging, it can be difficult, pero it is worth it at the end. Amen. Basahin po natin dun sa ating next. Sabi niya dito, napag-aralan namin to actually dun sa aming Bible study nung nakaraan. Sabi dito, huwag lang kayong makinig sa salita ng Diyos, kundi ito'y isagawa ninyo. Kung hindi, niloloko nyo lamang ang inyong mga sarili. Kaya nga po, maging prayer ng bawat isa, that when we heard the word of God, when we heard God's word, na kapag naririnig natin yung salita, magkaroon tayo ng heart, na Lord, sana hindi ko lang tumarinig, hindi ko lang siya maunawaan, kundi malakaran ko, Panginoon, ang iyong mga salita. Amen? Amen. 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 Praise God. Praise God. Next one. Number 3 na tayo. Ay, tapos na pala. Pero gusto ko lang pong mag-share ng isa pang point. Gusto ko talaga siyang, actually, lagi naman talagang 3 points lang yung sineshare ko. Pero I can't stop but i-add tong last na gusto kong i-share. This is just an additional. Kung makikita kasi natin yung context ng story na to, Israel is very blessed talaga sila pagdating sa financial, pagdating sa prosperity, pagdating sa economic status nila, talagang blessed talaga. Kung makikita nyo nga yung mga churches doon, napapaligiran sila ng malaking mga bahay na nagpapakita na yung church, hindi siya yumayaman, pero yung mga katabing mga bahay is palaki ng palaki. Na parang kung makikita talaga natin, yung sitwasyon ng Israel, hindi sila mahirap. They are not poor. They are blessed financially, through wealth, they are blessed. Pero ito po yung parang naging word of God sa akin kanina, yung parang revelation sa akin ng Panginoon, that not all blessings, especially financial blessing, is nanggagaling sa Panginoon. Hindi siya parang, kaya nga po, minsan, even kung makikita natin sa buhay ni Jesus, even si Jesus, tinempt siya ng kaaway na, ibibigay ko lahat ng bagay na to sa iyo, basta sumamba ka lang sa akin. Kaya nga po, ang prayer ko sa bawat isa is magkaroon tayo ng discernment sa mga blessings na natatanggap natin, because sometimes yung mga blessings na yan is parang ilalayo ka sa Panginoon. Yung blessing na yan parang magiging dahilan para ma-destroy yung life mo. Yung blessing na yan is maging way para magkaroon ng distraction sa buhay mo. Kaya nga po, ang prayer ko sa bawat isa is magkaroon tayo ng matindi at very precise na discernment on all things that we receive sa lahat ng pagdidesisyonan natin. And sabi nga dito na yung ginawa kasi ng Israel, akala nila na yung kanilang wealth, okay lang yun, na kahit sila yung magkasala, kahit sila yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, may pera naman sila eh. And that's all that mattered to them. Pero mapalad tayo kasi hindi lamang yung financial ang tinitingnan natin pagdating sa ating blessing. Alam nyo, higit pa dun sa financial, marami pa tayong mga blessing na natatanggap pa sa Panginoon. The fact na ngayon ay wala kang sakit, you are blessed by God. Amen? The fact na nakakapagsalita ka, nakakahinga ka ngayon, nakarinig, meron kang internet, nakakain ka, you are blessed by God. Amen? The fact na kapag gumagana ka sa trabaho, ligtas ka nakakauwi, you are blessed. Amen? Amen. The fact na meron kang
meron kang nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan mo, may trabaho ka man o wala, you are blessed. Amen? And alam niyo, maraming mga bagay na pwedeng magpakita sa atin that we are blessed. Pero ang prayer ko po sa bawat isa, every time that we make a decision, every time na gumagawa po tayo ng mga decision sa ating mga buhay, tanongin natin sa Panginoon, ito bang bagay na to ay una, magbibigay ba ito ng glory sa Panginoon? Pangalawa, ilalapit ba ako nito sa Panginoon, ako ilalayo sa Kanya? Amen. So yun yung prayer ko na magkaroon ng bawat isa ng discernment na in every decision that we make, every work, every action that we make na ginagawa natin, lalo na kapag sa mga crucial na aspeto ng ating mga buhay, pagdating sa pagtatrabaho, pagdating sa negosyo, pagdating sa relationship, sa pagpapakasal, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, and all aspects of your life, tanongin natin sa Panginoon, mag-ask tayo ng wisdom sa Panginoon na ito bang bagay na to ay ilalapit ako sa Panginoon, ilalayo ako sa Panginoon. Ito bang bagay na to ay magbibigay ng glory sa Panginoon? Yeah. O ito ba ay magiging dahilan para ikahiya o maging kahiyan yung buhay ko para sa kung ano yung God's life na destined para sa ating lahat. Amen? And kaya nga po napakalinaw din sinasabi ng Panginoon sa Mateo na hindi dapat natin pahalagan. Although ako naniniwala ako sa pagtitipid. Yan. Naniniwala ako sa pag-iimbak, sa pagkakaroon ng mga savings, sa pag-iipon, preparedness. Pero malinaw sa sinabi ng Panginoon sa Matthew 6 na hindi lamang dapat ang iniimpok natin ay yung mga pera dito sa lupa sapagkat yun ay nasisira, naluluma, nalalaos, nawawasak, nagagastos, di ba? Lahat ng mga pero kundi bigyan din natin ng pahalagang lubos yung mga bagay na naiimpok doon sa langit. And kaya nga palagi kong sinasabi, if it doesn't count for eternity, it doesn't count at all. Amen? If it doesn't count for eternity, it doesn't count at all. Amen? Amen, amen. So yun po, maraming salamat po sa lahat ng ating nakasama ngayong gabing ito. Tunay na, ako po'y natutuwa, kasama natin si Dob. Thank you, Dob, sa pag-join sa ating Zoom Bible reading. Sa Ate Jean din, kasama din natin. Ipapasalamat ako sa inyong mga buhay, sa Ate Rosnel, si Ate Cherry, si Casey. Thank you for joining. Kasama natin kanina si Irish, pero siguro nawalan siya ng internet. Hindi din siya makapagsalita kanina. Pero salamat po sa inyong mga buhay. And gaya ng sinabi ko, my prayer is not, we are not just hearer of the Word of God, but we are doer of the Word of God. Amen. Amen. Amen, amen. Sige po, bago tayo maghiwa-hiwalay, pwede ba tayong lahat ay maglarawan? Sama kayo, pwede po tayong mag-open ng camera at mag-picture po tayo. Yan. Okay, Yes, sige po. kumaring din Kamaring G, kamusta? Si Ate Cherry. Wait lang. Yan, sige po. Working 1, pala si Ate Rosnel. tapos na yan, mag-work. 1, 2, 3. Sa baba. Casey, open Camera. camera. Tob. 1, 2, 3. Chapter 3 na tayo. Paano ba ang 3? Paano ba? Ganun na lang. Ay, ganito. Ay, parang ano yan. 1, 2, 3. Chapter 3. Yun, si Dob, nag-open na. Nasa labas daw si Casey. Sige, open Ay, ka. ganun pala. 3, 3. 1, 2, 3. Okay. Thank you po sa lahat ng nakasama. Kita-kita po ulit tayo bukas. Amos chapter. Bye-bye, everybody. Casey, bye-bye. Dob, thank you, boy. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye, everyone. Bye. Ate Cherry, Sister Cherry, magpipinto na tayo dyan sa inyo. Magpipintor na po. Kailan po kaya? Pag-uwi ko po ulit. Bye-bye po. Seryoso. Brother, Apo. Brother Leonard. Brother Tarlion pala. Sige po. Sige po, magandang gabi. Bye-bye. Bye-bye po. Salamat po. Bye-bye po. God bless po. God bless. Joem. Bye-bye, Joem.